Makinig tayo sa Senado, sa loobin. Yung mga sa loobin ng mga magigiting nating mga senador. Tama nga naman. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. This court was established, was created, the impeachment court, for the vice president and vice president only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court, Mr. Presiding Tama. Officer, Mr. Senate President. Tama. Kung pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal. Sipin mo, si Bato nagtatago. Yung dalawa nakakulong. Aba, hinahanap nila. Gusto nila makasali sila. Si Marcoleta, sumulat pa sa impeachment court na sana silang dalawa ni Janggoy makasali sila. Haro. Ano ba yan? Kaya yan, nagwawala na si Erwin Tulfo. Kaya tama yon. Sa Senate, hindi sa court na yan. Dapat sa session ng Senate doon sila pag-usapan. Hindi dyan. Nasasayang ang oras, nasasayang ang pera ng taong bayan. Hindi pera nila yan. Pera natin yan, kaibigan. Hoy! Here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. Tama nga naman. Nasa impeachment sila, lalo na si Cayetano, si Padilla, si Pia Cayetano, si Jaime. Wala na silang inatupag dyan, kundi wala na eh. Yung kanilang personal, yung personal nila, ang pinagsasabi nila dyan. Talagang nasasayang nga naman yung pera ng taong bayan. Dapat usapan lang dyan kaso sa impeachment. Pag wala doon, huwag kayong magsalita dapat mga senadors. Kasi yung damdamin nyo, isang tabi nyo muna yan. Isang tabi nyo muna. Wala eh. Nangyayari ngayon, talagang magtatagal ang impeachment. Magtatagal. Bakit? Yung pati halimbawa, si Cayetano, si Ping Lacson, natural, pag nagsalita yung isa, sasagot yung isa. Hindi maring hindi sasagot yung isa. Pero kung hindi nila binubuksan dyan yung kanilang argumentong dalawa sa SEA game, isang tabi na lang nila yan. Inaantay niya ng taong bayan yung totoong impeachment. Hindi. Si Robin Padilla, ano ba naman sinabi niya? Hindi naman impeachment ang sinasabi niyan eh. Hindi impeachment. Si Cayetano, parang
nagle-lecture siya para siyang profesor. Nile-lecturean yung kapwa niya senador. Ganon din si Pia, sama ng loob. Oh. Di ba? Walang ganyanan. Sayang yan. Buti na namulat ngayon si Erwin Tulfo. Sa kanya sinabi. Oh. At saka yung ano pa, nung minsan, yung kapatid niya, si Tulfong isa. Anong pinag-usapan yun tungkol sa oras? Nagreklamo siya. Pag ang grupo ni Cayetano, lampas-lampas sa 2 minuto. Pero pag sila, hindi. Ang timanok, nang. O, sinabi niya, may record ako niyan. O, dapat kung sinabing 2 minuto lang, 2 minuto ang bawat isa. Isipin niyo yan. Eh kasi nga, yung sarili nila ng damdamin, pinalalabas nila. Hindi ganon. Dapat doon lang kayo sa kaso ni Saray, Lustay, Piatos. Doon lang kayo nakasentro. Pera ng taong bayan niya, kaibigan. Taxpayers tayo dyan eh. Yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senate Senator Judge President. Erwin Tulfo. This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. The remarks. Thank you, Mr. President, the presiding officer. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper. Tama nga naman, at least. Yan. Sana lahat ng mga senadors matauwang kayo lahat. Yung wala dyan, huwag nyo nang hanapin. Hindi. Wala na nga dyan, hinahanap nyo pa eh. Dinidipesa nyo pa. Pero silang asunto. At yung asunto na yan, hindi naman inimbento ng gobyerno yan. Yan ay ginawa nila yan. Merong ebidensya. Kaya sila na nakakulong ngayon. Sana kung merong inimbento yung gobyerno, okay lang, magreklamo kayo. Kaya ni Marcoleta, reklamo na reklamo. Pati ang taong bayan daw ang nakakulong. Hoy! Ikaw ang nakakulong, wala kaming pakialam sa'yo. Kongresista ka, nasa gobyerno ka, tumanggap kang 75 million sa pribado. Bawal talaga yon. Oh. Tapos hindi mo pa nilagay sa sose. Hindi mo sila pinangalanan. Hindi mo nilagay yung pera. Kayo kinasuha ka ng ano ba yun? No bail case. Putak ka ng putak. Sabi nga ni Panelo, alam niyo ba kung sino si Salvador Panelo? Tagapagsalita ni Digong. Sino ang manok ni Digong? Si Marcoleta. Sino gusto ni Marcoleta? Ang mga Duterte. Pero yung abogado ni Digong na si Sal Panelo, anong sabi niya? Ikaw ay may kasalanan eh. Umamin ka. Ang yabang ni Marcoleta sa istasyon ng ISA. Pinagyayabang niya. Akala mo, napakagaling na abogado. O ngayon, nabanata siya ni Salvador Panelo. Nabanata siya ng iba't ibang mga personality.
Magaling daw siyang abogado, pero siya nagpakulong sa sarili niya. Tapos magbibintangan niya, gobyerno. Anong kinalaman ng gobyerno doon? Bakit? Binigyan mo bang gobyerno doon sa tinanggap mo 75 milyon sa 3 tao? Binigyan mo ba ang pera ang gobyerno? Sinolo mo eh. Yan ang totoo. Oh, ngayon, nagkaroon ka ng kaso. Putak ka ng putak. Niloloko mo pa ang tao, kunwari may sakit eh. Nung dinala ka sa PGH, ano? Lumitaw ang buong katotohanan na ano, hindi ka dapat naka-hospital arrest. Bagamat meron ka sa karamdaman, pero pwede ka naman palang uminom ng gamot. Pero hindi hospital arrest. Eh gusto mo hospital arrest sa sarap ng buhay nyo. Hindi naman kayo membro ng PNP. O Marcoleta, member ka ba ng PNP? Yung pinagdala sa iyo, sa mga PNP lang yan. And his family and relatives. Ang PNP General Hospital. O ngayon, eh di mas magaling yung doktor sa PGH kaysa doktor ng PNP. Sa totoo lang. Sabi pa ng PNP, huwag nyo isali sa PDL yan. Bakit? Dumalaw si Bising-Bisi, Sara. Dumalaw si Padilla. Dumalaw si Katunying. Bakit hindi sila naka-face mask? Kung meron siyang nakakaawang sakit. Hindi ba? Alam niyo po, sa kabatiran ninyo, yang si Marcoleta, member ng ISC. Ibig sabihin po ng ISC, Iglesia ni Cristo, na itinatag ni Yumao Felix Manalo Isagon. Isagon na apelyido niyan, hindi talaga Manalo. Sa nanay niya Manalo. Na isang antikristo. Na kampo ni Satanas. Bakit po nasabing antikristo? Eh, isipin nyo, ang kanilang turo't aral, ayon sa kanilang doktrina, si Jesus ay tao na gaya natin, gaya nila. Hindi Diyos kailanman. Pero pag Bibliang babasahin mo, sabi ng Diyos, Mateo 16, 13 hanggang 17. Sino si Jesus? Ang sabi ng Diyos, siya ang Kristo, ang tagapagligtas ang aking anak. O anak siya ng Diyos. Tayo, tao tayo. Ikaw Marcoleta, tao ka. Ikaw Felix Manalo. Edwin Sabala, tao ka. Eduardo Manalo, tao ka. Ang tatay mo, tatay nyo, nanay natin, tatay ko. Tao, tayo ang naging bunga. Paano maging tao si Jesus? Bakit? Sinong nakagalaw kay Maria? Wala. Ang sabi sa Mateo, chapter 1, verse 18 hanggang 25, na pinanganak siya ng, yung paglilihi niya sang galing sa Espiritu Santo. Hindi sa tao. Kaya wala siyang, semilya ng lalaki, wala semilya ng lalaki, ng babae. Tapos ipagmamalaki nyo tao. Kaya nga antikristo kayo eh. Nakakaya kayo. Pangalan ng inyong simbahan, Iglesia ni Cristo, pati yung pangalan ni Jesus, pinakikalaman nyo. Kinakapit ninyo sa inyong pangalan na simbahan. Pero totoo, kampo kayo ni Satanas. Eh bakit kayo kampo ni Satanas? Nagrarally kayo, lumalaban kayo sa gobyerno. Wala nga kayong permit, rally dito, rally dun eh. O hindi ba? Hindi ba? Nagrally kayo sa EDSA, may permit ba kayo? Sino nagsabi? SCRPO spokesperson na isang member ng Iglesia ni Cristo nagsabi, wala kayong permit. Oh, maliwanag. Anong sabi niya? Wala silang coordination sa gobyerno ng City Hall ng Quezon City. Wala silang coordination sa MMDA. Walang coordination sa PNP. Madaling araw, nagsulputan sa EDSA, sinara yung truck ng Iglesia ni Cristo. Inarang sa EDSA. Anong nangyari?
na perwisyo taong bayan, mga perwisyo kayo, mga salot kayo. Sipin nyo? Kaya ngayong vlogger na nakikita natin ngayon, madalas sa social media, yung nasa Amerika siya ngayon. Member siya ng ISC, andun pa yata siya, yung babae. Ayun, hindi ganyan ng ISC noon, sabi niya. Pero ngayon, hindi na, sabi niya, kaya siya lumayas sa ISC. Bakit? Wala na sa ayos eh. Sabi niya, doon kayo sa arena. Magsawa kayo magkukuda-kuda sa arena doon sa Bulacan. Pero magpunta kayo sa EDSA. O hindi ba totoo yan? Doon sa Bala. O di ba? Mga salot kayo sa lipunan. Nasaan ang biguan nyo? Wala na, nalusaw. Kasi labang kayo sa Diyos. Sino naglagay kay Marcos? Bilang presidente, ang Diyos. Roma 13:1-2. O kayo, lumalabang kayo? Nasa ngayon si Marcoleta? Nasaan si Duterte ngayon? Malabang ko sa gobyerno eh. Roma 13:2, parurusahan ng Diyos ang lumalaban sa gobyerno tinayo ng Panginoon Diyos. Kaya dito wala tayong political color dito. Ayos sa nakikita natin araw-araw sa balita at sa Biblia. Kaya kayo mga salot kayo, magsitigil na kayo. O payo ko sa inyo, kayo mga membro ng ISC, magsilayas kayo dyan. Akala nyo, sila daw, nahalala ko ng araw, sabi ni Kabularan, kung nabubuhay pa. Kami ang tunay na Kristiyano. Hoy! Di kayo Kristiyano! Dahil walang Kristiyano, dama. Ang tunay na Kristiyano, tagasunod ni Jesus. Sinabi ba ni Jesus, pumatay kayong tao? Naalala ko nung araw, nagdimandahan po. Eto, on the record dyan, makikita nyo, sa korte, magpunta kayo. Nagdimandahan ang dalawang grupong yan. Iglesia ni Cristo at ang datindahan ni Soriano. Anong kanilang complaint about one and one? Mamamatay tao kayo. Pareho ako sa nila. Si Soriano daw, mamamatay tao. Ano ako sa ni Soriano? Ang ISC, mamamatay tao. Kaya nga sabi ko, kung pareho mamamatay tao, di huwag kayo pupunta dyan mga yan. Di ba? Meron yan, asunto sa korte yan. Tandaan nyo. Naalala ko pa yung magkapatid nun, yung Santiago, magkapatid na Santiago yun. Yung isa Santiago, ISC, isa Santiago, datindahan. Nagkadimandahan silang, sipin nyo magkapatid, nagdimandahan sila. Hindi na lang isinalang-alang ang pagiging magkapatid. Dahil sa sekta ng reliyon na kanilang kinabibilangan, nagdimandahan silang dalawa. Yung dalawang Santiago. At natatawa ko. Nandahil lang pala sa paniwala sa reliyon nila, nagdimandahan. No way. Kaya nga yan sa demonyo yan. Tama ang sinasabi ni Erwin Tulfo. Impeachment lang, dapat impeachment lang pinag-uusapan. Hindi pati yung kanilang personal. Sayang nga naman yung pera na binabayad ng taong bayan sa inyo. Kung pwede nga lang sabihin, magsipag-resign na lang kayo lahat eh. Pwede ba? Mag-resign na lang kayo lahat nang matahimik na buong sa Pilipinas. Ang gulo nyo. Isa po ako sa taxpayer. At the age of 20 years old, nag-employed na po ako sa government, sa private sector. Hindi ako nagtrabaho sa gobyerno. Bayad ng buwis.
Inanakaw lang. Bayad ng bayad, bayad. Lahat na lang bayad. Sa Pilet, bayad ako ng bayad. Ninakaw lang. Sa panahon ni Digong. Sipin niyo po yan. Kung ganyan rin lang, nanakawin, huwag na kayo magsipagbayad. Mga grabe ito. Kaya kayo, mga nanonood ng video ito, nakikinig ng video, walang personalan dito ha. Pagdating ng 2020, talala na naman yan, pang national yan. Piliin nyo naman yung matino, yung walang masamang record, hindi nagnakaw, hindi pumatay. Kailangan malinis na malinis ang iboboto nyo. Ganun po dapat. Maging sa barangay level, ayan, magnoon sa November. Kung matutuloy na talaga, iboto nyo yung chairman, mga kagawad, yung matino. Yung ginagawa tungkulin nila. Ako may mga kakilala kong chairman, iba-iba kanilang paliwanag. So nakikita ko kung sino yung matino at hindi matino sa mga chairman. Sipin nyo, marami akong kaibigan na chairman, iba-ibang kanilang paliwanag sa sarili nila. Sarili nila. Baranggayan pa lang yan. Kaya sabi ko, talagang pagka perang gumalaw, gagalaw ang utak ng tao. Kaya yan, nangyayari sa ating lipunan, di ba? Puro pera. Nakaw. Hindi na sila naiya. Kakapal. Sige po, hanggang dito na lamang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Lagi kayong magdasal dahil mainit ang panahon dahil sa El Nino. At mainit din ang panahon sa politika, lalo na po sa Senado.